ni Jai Ho na talagang busy lately. Okay, wait lang. Diyan lang muna kayo. Mga ilang segundo, saglit. Dahil eto na, yung naipangako ko sa inyo kanina, na makakasama natin, na halos kalalabas lang. Isa sa mga nanalo sa ating Pinoy Big Brother. Live na po natin kasama dito sa booth. Napakagandang bata nito, no? Gantong-ganto ako nung 12 ako. Ang liit-liit ng mukha. Kasama na po natin ngayon, of course, ang ating second big placer sa Pinoy Big Brother. Walang iba, of course, Maris Racal. Hello, girl. Ang bata mo pa, no? Nakakamiss maging teenager. 17 po. 17 ka na. Wow! You're so pretty, ha? Uy! Pag ganitong mga edad, alam mo, medyo ano ka lang, kalma ka lang. Sige ka, DSWD. Hello, Maris. Kamusta ka na? Okay naman po. Masaya po. Para siyang para siyang younger version ni Erich. No? Yung... si cosplayer. Oo. Si Myrtle. Pero hindi, parang mas mas malapit siya kay Erich eh. Nakita na kayo ni Erich in person? Apo. Actually, pumasok siya sa loob ng bahay. Really? Apo, nag-guest siya doon. Tapos, sa Star Magic Ball, twice ko pa lang siya nakikita. Friend kayo? Hindi naman close. Pero parang alam ko lang yung name niya, alam niya yung name ko. Hi, hello. Hi, casual. hello. Talagang ganon. Laki-laki kasi ng showbiz eh. Pero tayo, friends tayo. Oo naman. Kami ni Alex, hindi kami friends niya. May mga hidden agenda yan sa akin. Wait lang, kasi ikaw, napakaswerte mo dahil hindi ka lang basta nakapasok sa bahay ni Kuya, isa ka rin sa napiling manalo sa iyong henerasyon. Napakahirap makapasok sa loob ng bahay ni Kuya kasi to be honest, 3 times ako nag-audition dyan and nakakaabot ako doon sa ilang palapag daw talaga, no? Ilang series, 'di ba pag nakapasa ka sa isa, may another, ipapatawag ka. Actually, 6 or 6. Dami. Ako, ang pinakamatagal ko nung napasok dyan, hanggang naka-4 lang ako. On the 5th and on the 6th, lagi akong natatanggal doon. I really don't know, pero ano yan panapanahon kasi yan. You are very lucky na nakapasok at nanalo ka. Na-imagine mo to bago ka pumasok? Hindi talaga. Parang yung parang simpleng audition lang talaga siya. Parang try lang. Hindi ko alam kung makukuha ba or hindi. Basta try. Kaya yun, yung chance na yun, parang grabe talaga. Sobrang laking blessing po. Pinangarap po bang maging artista, Maris? Oo naman po. So, nung pumasok ka sa bahay ni Kuya, gusto mo ikaw ang maging grand winner o gusto mo lang pumasok? Kasi iba kasi yun eh. Gusto ko lang pumasok sa bahay ni Kuya pero okay lang sa akin kahit hindi ako manalo. O ikaw ba yung tipong gusto kong pumasok sa bahay ni Kuya at gusto kong maging grand winner? Ako, yung mga first week, sabi ko, okay lang lumabas ata, okay lang naman ata. Pero, nung paunti na kami, yun na talaga, parang naging competitive na. Yung parang, Lord, gusto ko maging big winner, gano'n. Okay. Parang, sana ako ang big winner. Parang, umiyak ka? Oo naman. Kahit nung sa bahay na, nung nakauwi ka na sa totoong bahay, hindi umiyak ka with your family? Hindi naman, kasi sa later part ng show, pumasok kasi yung family ko. So, parang hindi ko sila na-miss ng sobra-sobra nung pag-uwi ko. Parang naiyak lang ako kasi parang the thought na wala na ako sa loob ng bahay, wala nang bonding with housemates. Kasi ngayon sa labas, sobrang hirap na makapaghanap ng time para mag-bond. Busy na kasi kayo lahat? Lahat. Anong probinsya mo, Maris? Davao po. Hindi ba si Erich parang Davao din? Davao oh din my siya. God, baka somehow, kayo, no? Parang yung mga ninuno ninyo, iisa lang yung pinanggalingan. Balita ko, ikaw daw ay singing, acting, dancing, playing guitar. Yun ang mga pinagkakabalahan mo. Opo. Nagawa mo na ba yung sabay-sabay?
my dreams. Yung sabay-sabay. Pero on TV, hindi pa. Hindi mo pa siya nagagawa. Nagagawa ko siya lahat, pero hindi naman sabay-sabay. Nagagawa ko siya sa loob ng bahay, tapos pinapalabas naman, kaya parang... Kung papipiliin kita, singing, acting, dancing, playing guitar, alin? Number 1. Singing po sa akin, una. Tapos, yung acting po, second. Okay. Yan. Kung meron kang, kasi ikaw gaganap ka sa Maalaala Mo Kaya, Opo. di ba? Pero bago natin pag-usapan yan, kung meron kang iniidolong artista pagdating sa pag-arte, sa mga ate mo, sino ito at bakit? Pinaka-idolo ko po si Vilma Santos. Ang galing ba yan? Opo. Tapos, sa habang nanonood ako sa Cinema One, sobrang galing din ni Lorna Tolentino at Nora Honor. Kung paborito mo si Vilma Santos, kasi impersonator kasi ako ni Vilma Santos. So, napanood mo yung anak niya na movie? Opo. So, ang galing din ni Claudine doon. Alam mo yung linya ni Claudine doon? Hindi ko na maalala. Natatandaan mo? Hindi ko na. Kuwari acting tayo, ikaw si Claudine, ako si Vilma Santos. Okay. Sige. Umiiyak lang naman si Claudine doon eh. Okay. Lalayas ka? Lalayas ka? Sana habang umiinom ka ng alak, habang humihit ka ng sigarilyo, habang nilulustay mo lahat ng perang pinadadala ko sa'yo, sana man lang naisip mo, kung ilang pagkain ang tinis, kung hindi kainin, makapagpadala ng malaking pera dito. Ma, sorry, ang ganda mo. Sorry ha, hindi ka I know, hindi ka makapagganyan sa beauty ko. Iba talaga to. Sobrang ganda ng mapa ko. Oh my God. Anyway, eto na, gaganap ka sa Maalaala Mo Kaya. Anong role mo dito? This is your first Maalaala Mo Kaya. Opo, first po. Tsaka, ito rin po yung first na try ko sa lahat na ako yung bida, parang puyatan talaga. Mhm. Tapos parang hirap din kasi lahat ng scenes puro iyakan, ganun. Parang grabe. Paano mo pinapaiyak ang sarili mo? Saan ka humuhugot? Ikaw ba isang batang merong pinagdaanan nung bata ka? Kasi sometimes napakadali sa isang artista kung ang pinagdaanan mo nung childhood mo ay marami yung mabibigat na bagay. Pero it's really hard kung wala ka namang, alam mo yung wala kang pinagdaanan na mahirap or wala kang masyadong problema sa loob ng pamilya o sa labas ng bahay ninyo. Ikaw, ano yung pinaguhugutan mo? Kasi sabi mo puro iyakan to. So saan ka humuhugot? Parang lumalabas lang siya. Kapag finil ko lang yung lines, hindi ko memorize yung word by word. Parang kapag finifeel ko lang, mararamdaman at kusa na lang lumalabas yung luha. Pero minsan din, may times na ilang beses na na-cut yung scene na uyakan, hihingi na ako ng tulong kay Direk. Kasi si Direk Gary din, galing niya mag-motivate. Mhm. Kaya habang rehearsal pa lang, umiiyak na ako. Kahit Okay. hindi pa tinitake. Kaya yun, parang... Anong role mo dito? Ang role ko po, isa siyang mapagmahal na teen, 15 years old siya, tapos, actually hanggang lumaki ako pa rin. Mhm. Sobrang mapagmahal siya, masipag, tapos parang sobrang love niya talaga yung pag-aaral. Tsaka grabe rin yung pagmamahal niya sa kanyang ama. Kasi siya yung favorite ng ama niya. Kasi siya lang yung only girl. Tama. And congratulations kasi nakatrabaho mo ang isa sa pinakamagaling na artistang nakilala ko sa industriyang ito. Walang iba, Noni Buencamino. Grabe, sobrang galing niya. Sa set nga, parang, oh my God, kasama Hindi ka ko siya. na-intimidate? Alam mo, hindi ba mo yung mga ganun yung, oh my God, nakakahiya. Ano ba to? Hindi ka... Parang minsan nafe-feel ko yan. Pero siya, tinutulungan niya ako. Mhm. Parang kapag nagkamali ako sa, kunwari, taping, parang napapressure ako kasi baka ma-stress na sila. Parang hassle na sila sa akin. Parang sinasabi ko lang sana, sorry po talaga. Oh, it's okay. Gumaganon siya. Parang ang bait niya tapos ang galing din. Pero one take lang lahat. Okay. Bago ka mag-promote, eto muna. Sa mga nakikinig sa mga fans po ni Maris Racal, sino ang crush mo? Crush ko? Sa showbiz. Hala, kinikilig si Maris! Hala, kinikilig! Sino, okay, mali pala yung tanong ko. Sino ang nagpapakilig sa'yo sa showbiz? Guy? Papakilig? Wala naman. Wala kang crush? It's impossible. Crush ko,
Sa face po, si... Ay, teka lang. May face, tapos iba ang crush sa body, ha? Kasi sa face, Yung ibig ko sabihin, parang appearance, physical appearance. Nagwagupuan ako kay Enchong D, kay... Mahilig ka sa chinito. Oo, chinito talaga. And kay Manolo, gwapo naman siya, ganun. Anong pinakamagandang bahagi ng mukha ni Manolo? Manolo? Manolo talaga. Ala, speechless siya. Anyway, sige, ihahang ko yan. Okay. Ihahang ko yan Sige, dyan para sige. pag-usapan ka ng ating mga kapamilya na si Maris po ay naging speechless nung pinag-uusapan na natin si Manolo. Hindi ko alam bakit, pero hayaan na natin. Read between the line. Ayan. So once again, imbitahan mo ang ating mga kapamilya, ang ating mga kamerkada, at syempre, ang mga fans mo na sana suportahan ka sa iyong kauna-unahang pagganap sa Maalaala Mo Kaya. Hello po sa inyo. Sana po manood kayo ng MMK. After Once Upon a Time po yan, 8 p.m. po. And abangan niyo po talaga kasi it's my first time na mag-act sa MMK. Kaya sana supportahan niyo ko. Directed by, of course, Of course po, directed po ito ni Direk Gary Fernando. Yun lang. napakahusay na direktor, napakahusay na mga artista ang kasama mo, at mabuhay ka at sana'y magtuloy-tuloy ang iyong karera pagdating Thank sa you mga so acting. much Naniniwala ako malayo mararating mo, Maris. Wow, Okay? thank you po. Thank you. Okay, salamat! Yan po ang tinig, of course, ng ating second big placer ng Pinoy Big Brother, Maris Racal. O, balik tugtugan po muna tayo mga kapamilya kamerkada dito lamang sa MOR 101.9, My Only Radio for Life.